Thank you po, Chairman. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord, praise the Lord. Nais ko pong magpasalamat kay Pastor Benji na, alam niyo po si Pastor Benji ay nasa Amerika. I have never met him in person. Pero since po ng pandemic, ay lagi po namin siyang kasama sa gawain ng Good Neighbor Christian Fellowship. Hindi po siya nawawala. Siya po ay isa sa mga partners natin sa gawain ng Panginoon. Isa pong hindi nawawala, yun din pong si Sister Pressy, Brother Benny, na nasa Canada naman. Ngayon kasama nila si Jonas, na nasa Canada din. So, ang ating mga time zone ay magkakaiba. But ngayon po is 11 o'clock ng gabi sa Toronto. Kaya po, I'm sure, napupuyat din sila. Pero sa kabila po ng sila ay napupuyat, ay hindi po sila bumibitaw sa pananalangin at pagsuporta sa ating mga gawain. Meron po tayong kasama din, si John, nasa Saudi Arabia, sumasama din yan. Si Michael, na nasa Pacific Islands, kasama din. Meron din po tayong mga kapatiran na nasa UK, sa Europe, nasa Australia. Kaya po ito pong ating ministry ay International Outreach Ministry through the online streaming ng ating po mga gawain. Not to mention yung po mga kapatiran natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at dito po sa ating pong kongregasyon sa Marikina. We are very grateful to the Lord God Almighty. Si Pastor Benji po, ang gusto ko sa kanya, ang kanyang talent, hindi lang sa gitara, sa harmonika, kumakanta pa. Di po ba? All at the same time. Kaya po mga kapatid, kung tayo po'y binigyan ng Panginoon ng iba't ibang mga talents, ito na po ang panahon na atin pong gamitin para sa Panginoon ang ating mga talents. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po'y nag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng Matthew chapter 18. Ang atin pong titingnan mga kapatid ay ang talinhaga tungkol sa lingkod na hindi nagpapatawad. The parable of the unmerciful servant. We will read from Matthew 18:23 to 25 from the NIV version. Kung kayo po'y may Tagalog version na hawak or English version, just follow me as I read for you from NIV, from the screen. Verse 23, "Therefore the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt." 26. Yan, hintay po natin yung ating screen. Yan. Hanggang 31 siya, Joyce. Yan. Since ang aking pong dala ay Tagalog version, I'm gonna continue here in the Tagalog version, verse 26. Ayan, nandiyan na. At this the servant fell on his knees before him. "Be patient with me," he begged, "and I will pay back everything." May the Lord, the master's servant took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when the servant went out, he found his fellow servant who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. "Pay back what you owe me," he demanded. His fellow servants fell on his knees and begged him, "Be patient with me, and I will pay it back." His fellow servants, but he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. 20, next verse. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I canceled all the debt of yours because you begged me to." Next. "Shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I have had on you?" In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he could pay back all he owed. May the Lord bless the reading of his word. Please join me in a word of prayer. Father, we thank you for your words. Thank you for speaking to us.
Thank you for the Holy Spirit guiding us and helping us to understand. Now give us an open mind and open heart and help us to receive all the blessings of your words this morning. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Sa atin pong binasa ngayong umaga, meron po tayong tatlong apat na major characters. Number one, yung pong king. Siya po ay gustong mag-settle ng kanyang mga accounts sa kanyang mga servants. Gusto niyang tingnan ang mga utang ng kanyang mga servants sa kanya. Meron pong unang servant na nakita niya sa records na may utang sa kanya ng 10,000 talents. Doon po sa aking research, ang equivalent po ng 10,000 talents to our day's money is $10 million. Ganun po kalaki ang kanyang utang doon sa kanyang master. $10 million. So, iniharap po sa kanya yung kanyang servant na may utang sa kanya na $10 million. At sinabi niya, magbayad ka. At pag hindi ka nakabayad, ikaw ay ibebenta ko kasama ng asawa mo at ng mga anak mo at lahat ng ari-arian mo, ibebenta ko lahat niyan para mabayaran mo ang utang mo sa akin. You will be slave. You will be sold to slavery. You and your wife and your children and everything you have so you can pay me back. Yun po ang sabi ng master. Ito pong kanyang servant na ito ay lumuhod sa harapan ng master at nagmakaawa. Please, be patient with me. Give me more time. I will pay you back. Yun po ang sabi. Nakiusap siya. Nagsumamo siya. Nanghingi siya ng awa at habag. At habang siya po'y nakaluhod at nagmamakaawa at humihingi ng habag at nakikiusap ng konti pang panahon, nagkaroon po ng kahabagan yung kanyang master. Sabihin niyo po, kahabagan. Our God is a merciful God. Our God is a compassionate God. Our God is a God of love. Yun po ang gustong i-illustrate nitong parable na ito. Nung ang master ay nakatingin sa kanyang servant na nagmamakaawa, nakaluhod at nagmamakaawa, siya po'y nagkaroon ng pity, nagkaroon ng compassion, nagkaroon ng mercy, at ang sinabi po ng kanyang master, okay, I forgive you. Okay, I cancel all your debts. Now you go and you're free. Siguro po nung narinig ng servant na ito, yung salita ng kanyang master, kasama ng kanyang asawa at mga anak, lahat sila po ay siguro po ay pumalakpak sa katuwaan. Nag-celebrate sapagkat napakalaki ng kanyang naging utang sa master at mahabagi ng master na pinatawad lahat yung kanyang mga utang. Now, I have a question for you. Sino po sa inyo ang nagkaroon ng malaking utang na kayo po pinatawad sa inyong utang? Condonation. Condone. Tinanggal na, pinatawad na, nilinis na yung lahat ng utang nyo. Taas niya po kamay. Meron po kaming teacher nung panahon ng pandemic. Siyempre po, pandemic, hindi po siya masyadong nakakagawa ng kanyang mga business. May business siya eh. Meron siyang utang sa credit card na 40,000 pesos. Nag-pandemic. Nagbebenta po kasi siya ng mga cellphone, hinuhulugan. Meron silang mga negosyo, mga buy and sell. So, na-stuck sa kanya yung kanyang credit card debt na 40,000. At dahil nga po pandemic, hindi naman siya makagawa ng paraan para makabayad doon sa utang sa credit card. After the pandemic, 3 years after, yung po kanyang utang na 40,000 ay inabot po ng kalahating milyon. Can you imagine? Yung 40,000, principal na utang niya na hindi niya nababayaran, compounding interest to compounding interest, ay inabot po ng kalahating milyon. Ngayon po, tinatawagan siya ng lawyer, tinatawagan siya ng kumpanya, tinatawagan siya araw-araw almost sa opisina, sa eskwelahan, hinahanap siya, hinahunting siya, at siya po'y tinatakot, ipapakulong ka namin pag hindi mo nabayaran yung iyong utang. Kalahating milyon po yun.
Ito pong ating pinag-uusapan na karakter sa talanhaga ni Jesus, ang utang niya po ay $10 million. That's a lot of money. At para po patawarin ng master yung kanyang servant na may utang ng $10 million, abay, hindi mo masukat na mercy. Dapat po siya ay ibenta, ikulong, everything, taken away from him. And yet, ang sabi ng master, okay, I forgive you, I cancel your debt, you go free. Sino po sa inyo ang nakaranas ng ganung klaseng kagandahang loob? Alam niyo po, kahapon, nag-celebrate si Mrs. Santos ng 75th birthday. At kinote po niya yung isang song na kinakanta ni EJ. Dati po, ang kinokote lang naming song kay Ma'am ay, "The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, great is thy faithfulness." Kahapon po, nadagdagan, kinokote na niya yung song na "The Goodness of God." Sabi po dito sa song na "The Goodness of God," babasahin ko lang po sa inyo, "The Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you've been so, so good. And with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you've been faithful." Sabi niya dyan, "Because your goodness is running after me. Running after me. Your goodness is running after me." Hinahabol pa tayo ng kagandahang loob ng Diyos. "It is running after me with my life laid down. I surrender now. I give you everything because your goodness is running after me." Kahapon po, sana po, gusto ko nga magsalita Sabi ni chairman, di ba, pagtayo ni pastor, isang tayo na lang para kasama na closing. Hindi na ako nagkaroon ng chance magsalita Kaya po ngayon ako magsasalita. Yeah. Konti lang naman. Alam niyo po, na-meet ko si Mrs. Santos 1994. That makes it 30 years. So 30 years na po kaming magkasama ni Ma'am. 30 years. That's a long time, 30 years. Before po 30 years nakita kami, matagal na rin po siya sa CIM. Dalaga po si Ma'am. Siya po ay nasa CIM na. Chairman, I think I remember, meron kayo anniversary. Ilang? 46? 47. 47. So almost 50 years kayo, Ma'am, sa CIM? 38. Tama na, kasi nag-retire na pala kayo. 38. Kahapon po iniisip ko nung habang nagsasalita si Ma'am, iniisip ko po yung 38 years na siya ay naglingkod sa CIM, gaano karaming bata ang na-bless dahil sa kanyang buhay. Gaano karaming teachers ang na-bless dahil sa kanyang buhay. Let me tell you, there would be hundreds upon hundreds of lives that she touched in 38 years. Kaya po, 75 is worthy of celebrating. Kahapon po ay, katabi ko po wife ko kahapon, habang may nagkukwento doon, ako po yung nagpupunas ng luha. Naiiyak ako, Ma'am, kahapon. Naiiyak ako. Naiiyak ako kasi iniisip ko, 30 years. 30 years. Nung ako po yung nagpunta ng CIM, hindi po ako educator, ako po yung pastor. I graduated from Bible College. And a friend of mine told me, mag-apply ka kaya doon sa CIM, magaling ka naman mag-English. Sabi niya. So nag-apply ako doon, kausap ko si Ma'am. Sabi niya, sige, i-interviewin ka ni Mrs. Sisip. So I talked to Mrs. Sisip a little bit. Sabi niya, "You're hired!" On the spot, I'm hired. I'm thankful to Mrs. Santos kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi po ako naging educator. In fact, dahil po doon, nag-take ako ng master's sa Philippine Normal University. I took up guidance and counseling on weekends. And by the grace of God, from being a chaplain of CIM
and guidance counselor and Bible teacher. Nung ako po'y umalis ng CAM, I was able to go to another school called Bethel Academy sa Cavite. And I started there, ma'am, as isa lang sa mga teacher. And would you believe, ma'am, after several years, I became the principal. Naging principal ako doon for a while. Dahil po siya ay School of Tomorrow. And then, nung po kami nagpa-register sa DepEd, kumuha na kami ng tunay na principal kasi hindi naman ako tunay. So, I was promoted to administrator. And then, nung mag-retire po yung aming school president, I became the school president of our school. So, again, the goodness of God. Kahapon po ay tinitingnan ko lahat ng mga mukha ng nandoon sa birthday. And particularly, my attention got caught ng pamilya ni Santi kasi isang table sila. Kung hindi po kay Mrs. Santos, hindi ko po nakilala si Sir, ang ating pong chairman, at hindi po ako nakapunta ng Good Neighbor Christian Fellowship. Kung ako po'y kakilala ko si Ma'am ng 30 years, ako po'y kasama na ng Good Neighbor for 28 years. Kasi po, nag-start kayo 1992. Nag-join ako 1994. So, I just missed 2 years. Naalala ko po, ang unang funeral service ko dito sa GNCF, siya hong Igme. Tatay ni Perry. First funeral service ko yun. Ninenervyos pa nga ako. And then, ako po nagkasal kay Perry at kay Beth. Ako nagkasal kay Jury. So, pati apo, ikinasal ko na din. Yeah. And ako po nag-funeral service kay Iti Esther, kay Rick, kay yung kapatid niya sa Davao, si Kuya Efren. Naging bahagi po ako ng GNCF for the last 28 years. Lahat ng dedication dito ako gumagawa, lahat ng kasal ako gumagawa, lahat ng binyag ako gumagawa, lahat ng libing ako gumagawa. Iniisip ko nga, unahan lang kami ni chairman eh. Either siya ang magpo-funeral service sa akin, pag nauna ako, o ako magpo-funeral service sa kanya. Unahan lang kami kung sino mauna. Mauna ako. Pero alam niyo po, kay Mrs. Santos, sinabi naman niya sa akin, Pastor, para sa akin, ikaw lang ang pastor ko. Ako po'y natutuwa doon. Parang tuwan-tuwa mo ng puso ko. Kaya po, lahat ng mga anak niya, ako din nagkasal. Palagay ko, mga apo niya, ako na din magkakasal. Kung hindi ako mauna, chairman, kung hindi ako mauna. Kaya po kahapon, medyo naiiyak ako konti, naalala ko kasi lahat ng blessing ng God because of Mrs. Santos. And I appreciate that. Thank you so much. And have you ever been treated with such goodness of God? Ako po, I've been treated with such goodness of God. Kaya po, I cannot help but be, grateful. Sabihin niyo po, grateful. Pag kayo po ay grateful sa lahat ng mga blessings ng God, mga kapatid, you cannot be like this servant. Itong servant, pinatawad siya ng $10 million. Kinancel. And yet, paglabas niya, mga kapatid, anong ginawa niya? Nakita niya yung kanyang kasamang servant na may utang sa kanya na 100 denarii. Doon po sa aking readings, $500 ang equivalent. So yung utang po niya is $10 million. Pinatawad ng master, yung utang ng kanyang fellow servant is only $500. Nung makita niya, may utang ka sa akin. So, sinakal niya, bayaran mo ako ngayon. Ngayon din. So, ang ginawa po ng kanyang fellow servant, lumuhod at nagmakawa, please. Babayaran kita, bigyan mo lang ako ng konting panahon, maawa ka, please. Pero alam niyo po ang kanyang naging response? Hindi, bayaran mo ako ngayon o ipapakulong kita.
Nakiusap yung kanyang fellow servant, no. Bayaran mo ko ngayon, ipapakulong. And exactly what he did, kinuha niya yung kanyang fellow servant at ipinakulong. Siyempre po, mayroong mga witnesses, maraming nakakakita. Iniisip nila, ano ba yan? Anong klaseng tao yan? Hindi ba niya na-realize, pinatawad siya ng master $10 million? And yet, hindi niya mapatawad itong may utang sa kanya ng $500? Very unmerciful, very ungrateful. So, nagsumbong doon sa master. Master, look, ito yung pinatawad niyo. Look what he did. Nagalit. The Bible says, the master was angry. Pinatawag niya. Kinonfront niya. Hindi ba pinatawad kita ng $10 million? Hindi ba dapat tinrato mo ng same mercy yung iyong fellow servant? Kung paano ako'y naging mahabagin sa'yo, dapat sana naging mahabagin ka din sa iyong fellow servant, and yet you did not. Therefore, ipapakulong kita hanggat hindi mo nababayaran lahat ng utang mo. At ang sabi po ng Bible, ganyan ang gagawin sa inyo ng Diyos. Yan. Pakibasa nga natin yung 35. This is how my heavenly Father will treat you. Mga kapatid, kung hindi tayo magpapakita ng mercy, hindi rin tayo papakitaan ng God ng mercy. Kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo bibigyan ng Panginoon ng kapatawaran. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Mga kapatid, let me say this to you in closing. Kasi po meron tayong communion today, meron pa tayong konting program, meron pa tayong homiletics class. So let me just close with this. Napakaliwanag po ng sinabi na Jesus sa parable na ito. The way you treat your brother and your sister and other people will be the same way that God will treat you. Ako po, I've been treated so well by Mr. Santos and Mrs. Santos. For 28 years, this church has supported me. Natatandaan ko po, may panahon na yung kotse ko nasisira. Ayaw umandar, Chairman, ayaw umandar. Tatawag si Chairman, asa ka na? Chairman, sira po kotse ko, ayaw umandar. So, pinadala niya ako ng pera. Nung kakamon yung panahon, pinadala ko niya ng 8,000 pesos para lang repair ko yung aking car. I can tell you so many occasions na kung saan ang church na ito is tinulungan ako sa marami naming kalagayan at sitwasyon sa buhay. This church has never failed us, not even once. Paano po ako magre-respond? How do you expect me to respond to the church? Kaya nga po, alam naman ni Mrs. Santos yan, kailanman na kailangan ako ng GNCF, hindi ako nag-no. I never said no. Pag sabi, Chairman, next week, kailangan nandito ka. Yes, sir. May saludo pa yon. Why? Because I've been treated well. I've been loved in this church. Alam niyo po, sa simbahang ito, kami ni Chairman, talagang mahal na mahal kami ng simbahang ito. Sa damit na lang, si Ka Benji, hindi po kami nagmumukhang gusgusin. O may mga pastor po, ang barong talaga namang gusgusin na, walang kapalit. Kami po, ang dami ko kayang ganito. Hindi po kami pinababayaan ng church. Kaya po kami po grateful. Kapag po kayo grateful, mga kapatid, hindi mo kailanman ito turn down ang lahat ng mga ministeryo na gusto ng Diyos na gawin mo. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako, my wife has been joining me lately. Kasi po dati ang church niya ay Casanova Evangelical Church, malapit lang naman sa amin. Pero ngayon, lagi siya sumasama eh. Hindi ko naman sinasama, sumasama. Sumama ka na nga. Yan.
Siguro po dapat maisama ko din yung mga anak ko kasi po ang church nila doon eh. Kung dito church nila, dahil lagi sila nandito. But I'm very grateful sapagkat, alam niyo po, bahagi po kami ng lahat ng part ng, nung nagsabi si chairman, magpapatiles tayo, kailangan bibili kayo ng mga tiles. Siguro po dito meron ako 5. 5 kung 10 meron ako dyan. Bibili tayo bench. Siguro po meron akong isang bench dyan. TV. I take part. I give my offering, I give my tithes. I take part. You know why? Because I am grateful. God has treated me well. Wala akong reason in my heart para hindi maglingkod, para hindi magbigay, para hindi magtapat. Kasi hindi ako pinagkulang ng Diyos. Hindi po tayo pinagkulang ng Diyos. Taas nga po ang kamay ng may samaang loob sa Diyos. Na hindi kayo, na pinagkulang kayo ng Diyos, na pinabayaan kayo ng Diyos, na hindi kayo tinulungan ng Diyos, na hindi tinugon ng Diyos ang inyong mga panalangin, na kayo hindi minahal ng Diyos. And yet, mga kapatid, pag pinababayaan natin yung ating pong paglilingkod sa Kanya, para tayo yung servant, matapos kang patawarin ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo, tas ganyan lang gagawin mo. Matapos kang pagalingin ng Diyos, taas nga po ang kamay ng mga pinagaling ng Diyos. Naku, isa sa mga mataas ang kamay, si Sister Piling. Diakonisa Piling. Si Ate Hirang, po si Ate Hirang, there was a time in her life na hindi na po siya nakakatayo. Pag tumayo siya, biling niya, umiikot ang mundo niya sa vertigo. Pero po 86 years old, mas mabilis pa siyang maglakad kay Anita. Kita niyo naman? Mga kapatid, pag pinakitaan kayo ng Diyos ng kagandahang loob, ng katapatan, ng mercy, ng forgiveness, ng joy, how can you say no to God? I don't know, kapag kayo nag-no-no sa God, para kayo yung servant na, ang sabi ng Panginoon, masamang alipin. Matapos kang pagpalain ng Diyos, hindi ka man lang makapagkaloob. Di po ba parang nakakahiyang tingnan ang sarili nyo sa salamin nyo na pinagpala ka, hindi ka man makapagbigay. Para kang, pag kayo po'y kuripot sa Diyos, ang pagpapala ng Diyos sa inyo, kuripot din. Ang sabi sa Biblia, ang nagtatanim ng sagana ay aani ng sagana. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang hindi nagtatanim, wag na po kayong umasa na meron kayong aanihin. But not only that, the favor of God, the goodness of God, and the favor of God. How can you say no to God when your favor is overflowing? The goodness of God is running after me. All my life, you've been so good. All my life, you've been so faithful. How can you say no to God? Kaya po kami ni Chairman, nauntindihan ko po si Chairman. Chairman is 75 going 76. Pero he's not slowing down. I wish to God that when I am 75, kung aabutin ako ng 75, Chairman, kung di ako mauuna. Abay, mga kapatid, I want to be, I don't want to slow down. Pastor Benji nga, hindi nag-slow down. Marami po akong inspiration. I will not slow down. I will not stop. Sana yung po makita ng mga kasama namin sa homiletics class. Na sana makita nila yung inspiration. Ako po I'm honest to you, hindi po ako honest to you na, may sakit na ata ako. Honest to you, mga kapatid, the life of the chairman is so inspirational to me. In fact, my wife, inspiration sa kanya, ma'am, yung buhay mo, ng mga anak mo, ng mga apo mo, na kung saan, para ideally, nakikita niya yung, I wish all my children are like that. Tapos yung sinabi ni Joy kay Patty na, kapag hahanap ka, ang pattern mo, si Lolo, yan, ganyan ang hahanapin mo, kamukha ni Lolo. Yan. Kapag po ganun, mga kapatid, ang buhay mo ay talaga namang,
alam mo, pinagpapala ng Diyos. Kaya po ako, ang encouragement ko sa inyong lahat, mga kapatid, huwag nating sayangin yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Can you say amen? Pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Pinagaling kayo sa inyong mga karamdaman. Binago ang inyong buhay. Sagana ang kanyang kagandahang loob. How can you say no to God? Tatawagin ko po ang ating mga predikador, ang ating pong mga leader para po sa communion. Isang dakilang expression ng kagandahang loob ng Diyos ay yung kanyang sakripisyo sa krus. Hindi po tayo maliligtas kung hindi siya nagbigay ng kanyang buhay. Hindi tayo malilinis sa kasalanan kung hindi siya nagbigay ng buhay. Binigay niya lahat. Jesus gave it all to save us from sins. Kaya ang sabi niya, please do this in remembrance of me. Aawitin po natin yung ating pong